21 billion pesos ng SSS. Saan kaya ito napunta mga ka-vlogs? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa ating channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. So ito na nga mga ka-vlogs, matapos po ang paglabas ng SSS regarding dito sa press release na nagkaroon po last 2023 ng 362.20 billion pesos na gross income si SSS, na tinuturing na pinakamataas na income ni SSS sa kasaysayan. At mula nga po doon sa 362.20 billion ay meron pong expenses na benefits na naibigay si SSS na nagkakahalaga ng 256, no? I-round off na lang natin, 257 billion na benefits na naibigay po noong 2023, and mataas daw po ito, no, na naibigay na benefits sa kasaysayan ni SSS. So yung benefits na yon, yung 257 billion na yon, ay yun po yung nangunguna ang retirement benefits, no, kasama na doon yung maternity benefit, sickness benefit, total disability benefit, mga burial or funeral benefit mga ka-vlog. So total na naibigay talaga last 2023 ay nasa 256, no, or 257, no, i-round off na lang natin. So yun po yung expenses mula doon sa 362.20 billion na gross income. And ayon nga din po sa press release ni SSS ay nagkaroon po ng net income na 83 billion peso. So 83 billion pesos yung net income, no, yun yung pinakamalinis na, no, pinakamalinis na yun, kumbaga nakuha na lahat ng expenses ni SSS. Talagang kita na yon ang 83 billion pesos. Pero sa kabilang dako, kung atin pong i-calculate, no, 300 from the gross income na 362.20 billion, atin pong i-subtract, no, atin pong ibawas yung benefits na naibigay na 256 or 257 billion pesos, ay meron pong 105, no, I think 105 something na may butal-butal pa yan, 105 billion yung naiwan kay SSS. So 105 billion i-deduct natin doon sa 83 billion na dineclare nila ayon sa kanilang press release, 83 billion na net income. So meron po siyang 21 point something, no, 21 billion point something ang hindi pa natin alam kung saan napunta. So yun po yung laman ng video na to, kung ano yung 21 point something billion na hindi pa natin alam or hindi pa na-declare ni SSS kung saan po napunta yung 21 billion na ngayon, kasi supposed to be 105 billion yung net income pero 83 lang yung nilabas nila sa press release. So meron talagang 21 billion na arrears, no, na talagang hahanapin natin. So siguro naman doon sa 21 billion, doon na yun nila kinukuha yung kanilang renta sa mga office, no, mga expenses. Siguro doon na nila kinuha yung mga fuel, no, gasolina, kasi nag-field naman si SSS
no, nagkakandak sila ng mga barangay barangay registration. So talagang mag-expand sila ng fuel, ng gasolina. And then yung mga ginaganap nila na SSS stakeholders, kasi ginaganap yun sa mga hotel, di ba? Mahal yun. And meron pa sila mga pagkain na libre lunch sa mga dadalo sa SSS stakeholders. Of course, expenses yun ni SSS, mga ka-vlogs, no? Plus yung mga renta ng kanila mga offices, mga branches. Kasi hindi naman lahat ng mga branches and office ni SSS ay kanila, no? Yung iba nagre-renta lang talaga, no, mga commercial space, mga ka-vlogs. And higit sa lahat, sa 21 billion, doon na siguro kinukuha nila yung kanilang, of course, yung sahod nila and yung allowances, yung bonus nila, no, doon na yun kinukuha, mga ka-vlogs. So in just 1 year lang yun, in just 1 year. So let's say sa fuel, sa renta ng mga branches, hindi naman siguro yun uubos, no? Let's say bibigyan na lang talaga natin ng 1 billion, no? 1 billion. Kasi malaki naman 1 billion, di ba? May kurente pa, may tubig pa. Sige, ilagay na natin na 1 billion. So may 20 billion pa. So kahit ilalagay natin sa 15 billion pesos, malaki talaga yun para sa sahod sa isang taon lang, no? Billion yun, hindi million, mga ka-vlogs. So in just lang yun 2023, in just 1 year lang yung pinag-uusapan natin. Kasi hinahanap natin yung nawawalang 21 billion, mga ka-vlogs. Kasi 83 billion lang naman po talaga yung nirelease nila na net billion, net income, no, 83 billion sa press release. So hinahanap nga natin yung 21 billion kung saan yun napupunta. No, kahit 15 billion, napakalaki na yun talaga sa sahod, allowance, bonuses, no, para sa SSS. Ganun ba talaga kalaki yung sinasahod nila, mga bonus, allowance, no? Siguro dapat yun ni SSS, no? Dapat i-declare din ni SSS kung magkano yung nagastos nila for mga party nila last December, mga bonuses, the allowances, no, yung sahod, magkano ba talagang sahod ng mga executives ng management ni SSS. Kasi billion kasi yun, mga ka-vlogs, no? A billion yung pinag-uusapan natin at hindi lamang 1 billion ang pinag-uusapan, no? More than 20 billion, no? Kasi 21 billion something yung arrears talaga doon sa, kung susumahin natin yung from the gross income to expenses na benefits na naibigay doon sa net income na dineclare nila. Hindi kasi siya consigned, may nawawalang 21 billion. So yun yung hinahanap natin, and yun yung dapat i-declare ni SSS kung saan yun na pupunta. So dapat yun talaga ma-audit ng COA, no? And dapat malaman yon ng mga SSS members kung saan talaga yun napupunta, mga ka-vlogs. Kasi 1 year lang yung pinag-uusapan natin, 2023 lang po yan, billion yung arrears, no? Saan kaya yun napupunta? Yun yung challenge natin sa SSS, na sana maging transparent, no? Kasi marami ang nagtatanong magkano ba talaga ang sahod ng mga executive ng SSS, ng management ng SSS. Kasi naalala ko, no, kung naalala niyo, the last SSS stakeholders sa Zamboanga, sinabi ng SSS president, maliit lang na yung sahod niya, no, maliit lang yung sahod niya. So I don't think so. Kayo, naniniwala ba kayo na maliit ang sahod ng SSS president? No, gaano ba kaliit yung sahod niya? Dapat i-declare kung gaano kaliit yun para naman malaman natin. Kasi may nawawalang bilyon, saan kaya napupunta, mga ka-vlogs?
Kayo kung ano yung komento niyo, no, hinggil sa bagay na ito as SSS member, no? Saan kayo napupunta yung 21 billion? No, talagang hahanapin natin yung mga kablogs. Ako kasi iniisip ko talaga saan kayo napupunta yung 21 billion? Siguro napupunta talaga sa sahod nila or iba pa mga expenses, pero dapat ay i-declare nila kung magkano at saan-saan napupunta. Kayo po, kung ano yung komento nyo regarding dito sa hinahanap natin na 21 billion, kung saan na po ba kaya ito or karapat dapat bang i-declare ng SSS kung magkano yung sinasahod nila, mga allowances and bonuses. Naniniwala ba kayo na talagang maliit ang sahod ng SSS President? Komento nyo na sa ating comment section na nasa baba, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano ay napag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay and issue, no, regarding dito sa Social Security System or the SSS, mga ka-vlogs, dahil karapatan naman natin na malaman ang katotohanan as SSS member. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo na pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Tipawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.